Tutulugan ba? Hindi ba gagalawin? Na ating Kongreso ngayong sila'y nagbabalik na matapos ang kailang mahabang Christmas vacation dito po sa tatlong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ko nitatanong yan kasi paigsi na po ng paigsi ang oras ng 19th Congress. Dahil mag-i-eleksyon na at pagkatapos ng eleksyon, may bagong mga congressman or dating mga congressman na magsisimula naman ang trabaho nila sa July para sa 20 Congress. Ngayon kasi patapos na nga ang 19th Congress. Kaya ko sinasabing tutulugan ba o ibabaliwala nila? Kasi alam po ninyo, may pananagutan ang mga congressman pag hindi nila ito ginalaw at binaliwala sa taong bayan at sa saligang batas. Kasi trabaho nila, may mandato, may obligasyon ang Kongreso na kailang talakayin para malaman kung may basihan o wala, nasa tamang proseso ba ang ipinail na impeachment laban sa isang impeachable opisyal. Ngayon, kung hindi sila gagalaw dahil may kinatatakutan ba silang relihiyon, may kinatatakutan ba silang botante dahil mag-i-eleksyon sa Mayo, o talagang sila ay ayaw manindigan para sa kanilang obligasyon sa bayan at sa saligang batas. At dahil dyan, abay dapat sila huwag na makabalik sa Kongreso. Yan po yung aking opinion. Dapat ni isang congressman huwag nang makabalik kung hindi nila gagalawin at gagawin ang kailang trabaho dito sa impeachment na ito. Kasi ang kailang magagawa tulad ng aking sinabi sa nakaraang mga video na pwede nilang i-reject yan o pwede nilang ipasa sa Senado. Yan lang naman ang trabaho nila. Eh kung hindi nila gagalawin sa kung anong mga dahilan, eh wala na silang karapatang bumalik. At huwag na nating iboto ulit sa susunod na eleksyon. Ang kahit sino dyan na idededma o ibabaliwala itong impeachment complaint ng mula sa civil society, marginalized sector, kaparian at mga abogado. Ng issue ng betrayal of public trust, panunuhol at pagsisinungaling ng pangalawang Pangulo ng bansa tungkol sa budget. Napakalinaw po niyan. Actually, sa mamamayang Pilipino, parang guilty na eh. Alam ba nyo na yung 41% na binalita ko na ng isang araw na pumapabor sa mga Pilipino o mga Pilipino na sa impeachment, napakataas na porsyento nun. Kasi 35% lang ang ayaw na ma-impeach o ayaw ng impeachment. 41 ay pabor. 19 undecided. Napakataas nun. So, pag ang Kongreso ay hindi gumalaw, personal interest nila ang pinapangalagaan nila. Pag ang Kongreso ay hindi umaksyon dito sa impeachment na ito, walang kakwenta-kwentang Kongreso yan. Kasi, baliwala yung kailang ginawa sa Quadcom hearing at saka yung Blue Ribbon Committee on Good Government and Public Accountability kung hindi nila kayang panindigan ang kailang trabaho. Kasi yung mga ebidensya ng civil society, marginalized sector, mga abogado at kaparian galing sa public hearing ng Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee, pati na rin ho doon sa Quadcom. Di ba? Yun po yun eh. Yun ang pinanghuhugutan natin. Kaya sinasabi ko, walang kwenta at dapat hindi na makabalik ang mga congressman pag hindi nila pinanindigan kung ano ang kanilang na-discover sa kanilang mga hearing na ngayon ay ginagamit ng mga complainant against Vice President by trial of public trust. Yun po yun eh. Hindi naman kung saan lang pinulot yung mga ebidensya. Hindi naman kung saan lang nanggaling ebidensya. Galing sa public hearing ng Kongreso. Sa kanila, mga hearing lumabas ang mga violation na kakaharapin ni Sara Duterte. So, kayo din at sila din dapat ang umaksyon dahil trabaho nila na galawin ang impeachment at huwag ibaliwala. Mababaw na dahilan mga kaibigan na sinasabi nilang maigsi na pa sa panahon. Hindi naman kayo mag-i-impeach dyan eh. Hindi naman kayo magta-trial eh. Trabaho lang ninyo i-impeach yan o hindi. Then ang Senado ang magta-trial para mayroon due process. Ganon ang proseso. Kaya ako pinapaliwanag sa inyo para alam nyo. Huwag kayong pabola at mababaliwala ang 61% na paniniwala ng mamamayang Pilipino base sa survey sa ginawa ng Quadcom hearing, sa ginawa ng Kongreso. Kaya yung inyong ginawa at na-discover sa mga in aid of legislation, oversight function na investigation, yan ang pinanghuhugutan, pinanggalingan
ng mga ebidensya against Vice President. Kaya kumbaga sa kayo ang nagluto, kayo rin ang kakain, kayo rin ang magde-decide kung masarap ba o hindi ang niluto nyo at kinain nyo. Yan ang tingin ko at description ko sa mga kongresista. Kaya yung complainant na iba-ibang sektor may karapatang magtampo pag walang ginawa ang Kongreso. May karapatan ang mga complainant na magsalita at magpaalaala katulad ng channel na ito na merong obligasyon ng bawat congressman at ang liderato. Kung dadaanin sa pamumulitika ni Speaker ito at ng mga kinaukulan sa Kongreso, walang kakwenta-kwenta yan. Uusigin kayo at pananagutin ng taong bayan. Ang gusto ng mamamayan, magkaroon ng impeachment, magkaroon ng trial, mapakinggan ang lahat ng ebidensya, then saka mag-decide ang mga senador kung ano ang mangyayari. Dahil sila naman ang judge, sila ang may karapatan magsabi kung not guilty or guilty after ng kailang trial. Yun ang kailangan masaksihan ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Pag ang mga politiko sa Kongreso at sa Senado ay may kinatatakutan na ma-influensyan tao, may kinatatakutan dahil baka hindi sila makaiboto, personal interest nila yan. Wala silang malasakit sa bayan dahil ayaw nilang gawin ang kanilang obligasyon at trabaho. Yan po ang diretsahan ng ating analysis at opinion sa isyong ito. Hindi tayo magdadalawang isip na bukuhin natin ang kailang ginagawa. Tama na, sobra na ang bulahan. Tama na, sobra na ang iwasan. Tama na, sobra na ang walang paninindigan sa kanilang mga obligasyon at sinumpaan na tungkulin sa ilalim ng batas ang bawat isa sa kanila. Ayan. Please like, share ng video ito. Ipakalat po natin, iparating po nyo sa inyong mga kaibigan sa buong mundo para nagkakaroon silang idea. Salamat sa mga naniniwala, doon sa hindi salamat din, pero ako naniniwala, mayroon po tayong pinanghuhugutan ng mga basihan sa kailang kapangyarihan sa ilalim ng batas at kanilang dapat na pananagutan kung walang gagawin. Mabigat po ang civil society, mabigat po ang marginalized sector, mabigat po ang kaparian at mga abogado. Mga nagbabayad ng buwis, mamamayang Pilipino yan. Bakit ayaw pakinggan? Kung walang ebidensya sila, i-reject nyo. Kung may ebidensya, ituloy nyo. Ganun lang po. Hindi pwede ang iwas, kuno, or namamangka kayo sa mga ilog na wala namang tubig. Sa mga tulay na naglalakad kayo sa tulay na wala namang tubig. Yung mga ganon. Ibig sabihin, nagsisiguro kayo sa inyong kinabukasan sa papalapit na eleksyon sa Mayo. Or kinatatakutan yung baka hindi na kayo makabalik after sa eleksyon or after election. Ay, iba yan. Personal po yung problema yan. Kung maganda ang performance nyo at meron kayong ginawang tama, kahit ano mangyari, iboboto kayo. Diba? Dahil yan ang pagbabasihan. Kung walang ginawa, abay wala talaga kayong aasahan sa mga voters na mga Pilipino dito at sa abroad. Okay? Please like, share, huwag niyong kalimutan yan para makarating sa iba.